Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw tong balaang bata Senyor Santo Niño. Pitsa 27 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. O banimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya attorney, hapit man ta nabasas uwan rong buntaga. Hapit yun. So ato ang tan-awon kung unsa ang lakat sa kahimtang sa panahon diha sa tong linya partner si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. May buntag Sir Jomer. Yes sir, attorney Jan, good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kini to latest weather update karong adlaw. Easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa tibuok nga nasod. Atong weather condition sa Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu tungod kini sa easterlies. Kasi natin kita generally fair weather, gawas ini ng mga patak-patak ng mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Hindi nga ito sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, makadagatan malinawan nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index na maabot sa 34 degrees Celsius. Ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mo salop alas 5:55 sa hapon ug ang Philippine Standard Time alas 8 sa isa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. Yes ma'am, good morning. Hi, good morning sir. For the last few days, medyo init atong nasinati no, and we were expecting going into the Holy Week, musamot og kainit, but yesterday and today medyo nakatagamtam-tag mga pag-uwan. Although di kay dugay, pero na tendency nga kusog-kusog in some parts. Unsay nahitabuan ni si Jomer? Yes, in general is maayong tempo ng panahon o generally fair weather ta. So naigihapon chance kining gitawag nato na short duration ng mga pag-uwan, mga less than 1 hour or less than 2 hours. Pero taas ang time gihapon na walay ulan this week, today, weekend, and also next week sa atong Holy Week. So magdalagtag payong pananggalang sa kining init o kalit-kalit pod na pag-uwan. Pero posible gyapon Sir Jomer nga makasinati tag similar today and yesterday nga mga pag-dag-om o pag-uwan-uwan next week. Yes ma'am, so tungod kini sa easterlies, so kini ang characteristics, init sa buntag or diri sa hapon, and then pag-abot naman sa late afternoon, evening o diri sa buntag na ay mga passing o mga kalit-kalit na mga pag-uwan. So in general, taas ang time na walay ulan. So that is normally o normal process na makapundo kining gitawag nato na mga patak-patak na mga localized na uwan. Sir Jomer, may buntag. Kumusta sab ang inyong pag-monitor sa kainit, sir? Doon na ba tay expectation of an El Nino nga karon nga season? Kining atong masinati until diri sa May. May is the hottest month diri sa Pilipinas tungod pa kini sa gitawag nato na dry and warm season. So kini ang gitawag nato na tag-init sa Pilipinas. So last Monday, DOC Pag-asa issued officially the El Nino Watch. Ang pasabot ng watch
na ini nakita base sa atong mga analysis ng mga climate expert na ay 55% na chance na ma-develop ang El Nino within the next 6 months. So ibig sabihin wala pa yung negative impacts ang El Nino karong months. So this April, May is neutral pa ta. So dili pa El Nino. Thank you, sir. Okay, dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas pag-asa Mactan. O isa pa yan ma'am, o Attorney Jan, good morning sa tanan, daghang salamat. Dagang salamat. Mao kadto si Sir Jomar Eclarino sa ato ang latest weather update. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal at Okay. sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, waste to fuel plant eyed. Sa Super Balita, anak mitiog kutsilyo sa iyang mama. Sa The Freeman, PUV strike hits Cebu. This time, several groups opt not to join. Sa Banat News, puya gikaon og iro napalgan sa magtiayon sa Basakan. Sa Philippine Daily Inquirer, DOF says price cuts due to fuel tax law felt by mid-April. Sa The Philippine Star, EO on excise tax cut out by mid-April. Sa Manila Bulletin, ERC halts power market. Ug sa Tempo, PNP steps up drive versus e-sabong hubs. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik amoy padangat kininyo itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's transforming through the battles and the so I choose
Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you. Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka, kay nako, and don't worry! Unsa ba yun? Saan ako nila? Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng mga tagnagdig. Si Lilian? Magaling tali! Si, magaling tali! Yes, sir. Oh. Thank you. Nahadlok ko. Kabas hindi na ko nimudawatan o balik. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Mandaue City Police Office naka full alert status subay sa gihimong transport strike sa lain-laing grupo. Nangandam na usab sila sa deployment plan alang sa Semana Santa. Ang detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Naka-full alert karon ang Mandaue City Police Office hangtod ugma subay sa transport strike sa mga transportation group. Ang nationwide transport strike nagsugod karong adlaw subay sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa tensyon sa Middle East. Ang Piston Cebu ni padayag usab sa pagsalmot sa protesta ugmang adlaw. Gipanawagan nila nga tangtangon ang oil deregulation law o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ang MCPO mopakatap og mga pulis personnel sa kadalanan ug sa posibleng tapukan sa protesta aron paghatag og seguridad ug pagmintinar sa kahapsay. More or less, ang deploy ra gyud sa to sa mga strategic areas ang gibutangan sa ato ang tanan sa field ra gyud. Karsada and mga especially sa mga places na posibleng dito mga panghitabo pwedeng mahitabuan na nay magrally. Samtang gihanay na usab ang ilang deployment plan para karong Semana Santa. Siguradong tutukan ang napo ka mga simbahan sa syudad nga gipanglantawan nga dugokon sa daghang dibutong Katoliko. Aduna usab ipakatap sa mga terminal, pantalan ug mga mall. Police assistance desk and also mga roving patrols nato during sa mga activities sa simbahan, especially from the start sa Holy Week during the Palm Sunday until na siya sa Easter Sunday nga naagyud ang ato ang presensya sa mga kapulisan
nato diha sa palibot. Gawas sa ipang deploy sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao. Padayon gihapon ang 24 oras nga roving og monitoring sa nagkadayang dapit sa syudad. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Philippine Coast Guard andam nang mubantay alang sa mga pantalan karong dagsaon na sa mga manguliay sunod simana. Samtang andam na sab ang Cebu South Bus Terminal alang sa mga pasahero. Sayura ni hatod ni Gia Navarro. Ipatuman sa Philippine Coast Guard ang heightened alert status sa mga pantalan sugod karong Palm Sunday. Tuod kini sa gilaumang pagdagsa sa mga manakayay sa barko paingon sa tagsa-tagsa nila mga padulngan karong umaabot nga long Semana Santa vacation. Matod sa commander sa Coast Guard Station Central Cebu nga si Captain Jerome Lozada nga andam na ang ilang mga sakop aron bantayan ang pag-abot sa mga pasahero sa sulod. Gawas sa hugot nga seguridad gaylang ipatuman aduna sila assistance desk nga giandam aron mahimong kadangpan sa mga pasahero kung nay mga kinahanglanon. In addition to that, we are also looking into yung sa mga arrival ng mga tourists, ma'am, both local and international. We are looking into yung documentation itong mga motor bangka na ginagamit for our tourists. No? Lakip sa gibantayan sa Coast Guard ang mamahimong kahimtang sa mga pantalan karong apektado na ang mga barko sa nagkamahal na nga presyo sa krudo. Ilabi na nga adunay pipila ka mga shipping companies ang nakahukom nga dugangan una ang plitihan. Adunay uban nga gipaminusan una ang schedule sa mga biyahe sa barko aron lang makapadayon sa ilang operasyon. Normal reaction to eh. But as of now, normal pa naman yung operation. We have no cancellation of trips. Ang anticipate natin ngayon is yung passenger season sa Semana Santa. Kasi I don't know if a 20% increase in fare will be a big effect doon sa mga gusto talaga magbakasyon, gusto talaga umuwi. Samtang kumpiyansa ang tagdumala sa Cebu South Bus Terminal nga si Ahmed Quizon nga andam na kinindagsaan sa mga pasahero sunod simana. Nahuman hinon ang pag-aspalto sa mga agianan sa bus pagkalabay sa kapin usa ka semana nga repair. Gitrabaho na lang ang drainage system sa sulod apan tabunan una kini aron makaagi na ang mga pasahero. Definitely yes. Andam na ang Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal alang sa pag-akomodar sa ato ang mga pasahero para sa umaabot nga Semana Santa. Karong gipatuman ang Oplan biyaheng ayos, gipainomduman sa mga transport authorities ang katawhan nga magmatngon silang pagbiyahe. Pinagi kini sa pagdala og gamay lang nga mga butang og likayan gyud ang pagdala og bisan unsang kontrabando. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, driver sa motorsiklo nga nakabangga patay sa usa ka delivery rider niadtong Lunes, posibleng mabawian siyang lisensya. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa Land Transportation Office kun LTO-7 sa nahitabong insidente dito sa Barangay Lahug. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Human makagawas na sa Tambalanan ang driver nga nakadas magpatay sa usa ka delivery rider sa Gorodo Avenue Corner J. Solon Drive, Barangay Lahog natong Lunes sa kadlawon, Marso 23, 2026, ang Land Transportation Office 7 magpadalag sukos order sa suspitsado. Mato ni Attorney Wendell Dinglasan, ang direktor sa LTO-7, ilang ipaabot ang pahasubo sa pamilya ni Ivan Serentas Avila, 35 anyos o gihagisaan, ilang nga patutukan ang maong insidente o ilang sundo ng proseso. May bahad si Dinglasan nga human sa due process, iyaning pabawian o lisensya ang responsable sa krimen. Masasabi ko lang po dyan, unang-una, nalulungkot po kami sa pangyayari para sa pamilya ng mga namatay at makakaasa po sila sa amin na although we will be issuing yung SCO, yung show cause order, and we will be practicing the due process, pero yung mga ganitong klase, may mga namatay, may mga nasaktan, I will make sure na
after observance of the due process, tatanggalan mo sila lahat ng lisensya. Una na nga gipahibaw si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga ang suspitsado nga si Dendril Montehermoso, taga Sitio Upper Kawayan, Barangay Sambag 2, na ana sa Mabuno Police Station. Base sa investigasyon na suta, nga doon ang lisensya si Montehermoso, apan expired na ang rehistro sa iyang motorsiklo, samtang katong minor de edad nga nakalatay sa biktima ang walay lisensya. Ang Mabuno Police Station nakapasaka ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property, batok sa mga mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, dakong mga sunog miigo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o sa Dakbayan sa Talisay, diin kapin 800,000 pesos ang gibiling danyos. Usa nga talang patay ug padayong panggisusi ang hinungdan ni ining maong mga sunog. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Moabot sa 400,000 pesos ang gibiling danyo sa dakong sunog ni Olbo niadto Miyerkules sa hapon sa Sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak, Syudad sa Lapu-Lapu. Matod sa Bureau of Fire Protection nga nitumaw ang kayo gikan sa bodega sa mga scrap metal og internet wiring nga gipanag-iya nilang Felix Ompad. Daling gitubag sa mga bombero ang alarma alas 5:14 sa hapon. Apan nidako ang kayo hangtod nga gisaka ngadto sa third alarm aron makatubag ang ubang fire units. Napaong hinuon ng kayo kadugayan o gideklarar ng fire out sa oras nga alas 5:42 sa hapon. Wala ray natalang naangol o nakalas atol sa mong insidente. Samtang laing sunog usab ang miigo Huwebes sa udto sa Sitio Alegre, Barangay Bulacau, Syudad sa Talisay. Matod sa Talisay City BFP nga ni Ulbo ang kayo, pasado alas 11 sa buntag, gikan sa usa ka abandonadong panimalay. Hangtod nga mikaylap kini ngadto na sa 30 ka mga panimay ug pulos ng mga nangaog daw. Gisaka kini ngadto sa third alarm aron makatubag ang uban pang mga kabumbiruhan gikan sa lain-laing fire stations. Gikumpirmar usab sa BFP nga nakalas din ang panahona ang usa ka 71 anyos nga lola kinsang bedridden ug adunay gihambing balatian. Nakaplagan nila ang patayng lawas human sa mong insidente. Mula pas sab sa 400,000 pesos ang gibiling danyo sa laing sunog. Pareho nang gisusi sa mga fire investigators ang hinungdan sa managlaing sunog nga ni Ulbo sa duha ka syudad. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, tulo ka tawo nadakpan sa PDEA 7 uban sa kapulisan atol sa ilang pagronda sa usa ka drug den sa Barangay Inayawan, syudad sa Sugbo. Kapin sa usa ka 200,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Drug den nga nabutang sa Sitio Lower Santorinio sa Barangay Inaywan sa Syudad sa Sugbo ang gironda sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Special Enforcement Team uban sa Inaywan Police Station 7 sa Cebu City Police Office alas 11:11 kagabi nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila silang target na si alias Mark, 42 anyos nga may nagpadagan sa drug den. Lagip sa nadakpan ang duha ka mga lalaki nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Franklin, 53 anyos, driver, ug alias Ronel, 41 anyos, sidewalk vendor nga pulos nagpuyo sa mga dapit. Nasakbit sa mga sakop sa PDEA 7 ang 7 ka pakiti sa gituang shabu nga mutimbang sa 15 gramos nga mobalor sa 102,000 pesos, bypass money ug mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya na ana sa kustudiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory, samtang ang mga nadakpan gibalhog na sila nga buhatan sa sudlon sa Barangay Lahog. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target nga si alias Mark human nila madawat ang impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan. Gingong makabaligya ni og 20 nga tona sa 30 gramos nga sabu matag semana ug nahibaw-an sa gihimong background investigation nga nadakpan na nitong September 2021 si Mark sa kaso gihapon sa illegal nga droga. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao gatong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Sa among pagbalik, mag-isgot-hisgot tag mga pipila ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho. Aron di ta maglisod. Hindi na pa si Pili. Magtabang pa sino na to karon? Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20 mil nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon nga dunay kakuwang sa kuan partner supply sa gas, gasolina, krudo dinhi sa Pilipinas. Na renew ang mga hungihong panaghisgot nga basin kuno
buhion to pagbalik ang katubitang talks between the Philippines and China nga mag-joint exploration for oil diha sa West Philippine Sea or South China Sea. So, karon mauna ang giingon ni Presidente Bongbong Marcos in an interview nga open man sad ang Pilipinas for a joint project kuno with Beijing in that joint exploration project. Pero karon ang migawas sa mga balita kay nagtubag ani ang China, pinaagi sa ilang Chinese embassy nga ang China sab sa ilang bahin partner open sad kuno sila ani nga mga talks for the joint exploration pero pero dapat ipakita sa Pilipinas nga sincere Pilipinas. May to. Oh, if there is sincerity in the initiative. So mo na giingon sa statement sa gikan sa Chinese embassy kagahapon nga setting aside differences and pursuing joint development is the right path to uphold peace and stability in the South China Sea. But para niya dapat kuno nga ipakita sab sa Pilipinas nga takos or dunay sinseridad, meaning genuine ba o dili man sa genuine. Gas man itong gihisgot. Sig anad sad kay mog peke. Chares. Asig anad sa kay peke. Oh. Mao ni ang reaksyon sa kaning Malacañang yan sa sa China. Pinaagi sa ilang embahada din sa Pilipinas. Then dinasay reaksyon ang Malacañang sa reaksyon sa China. Ang reaksyon sa Malacañang kagahapon pinaagi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ana sad si Ma'am Claire nga we have always been sincere kuno sa atong mga engagements o negotiations with China. Wa man tay secret deal. Kung unsay output diya sa negotiation ato para man sa kayuhan sa nasod, it won't be opposed by the President. Dili kuno na siya sungagon ni Presidente Bongbong Marcos kung kanaalang sa kaayuhan sa nasod. Kinsa man din ay secret deal? Mambot lang kinsa na secret deal. We do not have a secret deal. Kay kini magong mga hungihong or kining gipanghisgutan nga posible nga joint exploration, mitumaw ni partner human miingon si Department of Foreign Affairs Secretary Tez Lazaro a few days back nga sa pagkakaroon wala kunoy joint exploration pero na-recall man gud to over the past few years. Dili pa si Marcos ang presidente ani, Marcos Jr. Ang presidente. Umbot na wala sa na-mention diri kung kinsa ang presidente but da ako mga nadilatar or na lay under the table nga mga negotiations ba. Kining joint oil and gas exploration sa South China Sea. So mao ning giingon ni Lazaro sa DFA nga ato ning buhion which according to China okay pod sila and naasa na bagay possibility partner considering there's ang example ani is ang Malampaya oil facility nato diha sa mga 50 kilometers away sa Palawan. Doon na naman dyan diha proven nga source of oil diha. Duha na ni siya ka sites ang Malampaya oil facilities or oil Di na gas? Gas. Liquefied natural gas. So, but I think dapat to yung mga crudo sa partner nga nakitaan. So, especially kini Malampaya Field 2, I think in 2026, early this year, in January man siguro to, dunay nakitaan nga another sources sa Malampaya. So, karon dunay mga talks no nga i-revive ng mga joint exploration with China. But I don't know if that is feasible considering the relationships. And what are the implications also of these developments to our long-standing rift with China with regards to boundaries? Yes. And sa pagkakaroon, it's just the embassy of China nga maoy ni dunay statement about ani, and although we know that the embassy is the extension of the state of China, but then again lahi ra magyud tong magikan gyud sa ilaha mismo nga for example presidente gyud or more nay mas dako nga standing in their government sama siguro sa ilahang foreign minister o uban pa nga officials. But for all it's worth, hopefully no nga kining maghatag ni og kining hope para nato kay dili lang sa at this time nga dunay giyera sa Iran because
uncertain magud kaayo ang mahitabo in the future, partner. Mo gyud wala gi inuora gyud nakibaw unsay mahitabo sa umaabot. Nya ang ambot kini wa ko naka-monitor sa unsay development sa ubang nasod, pero tanghaga para sa kuha nga sa tanang countries murag I think na dito gi-report nga international media nga Philippines is the only one that declared a national emergency for oil. Asa man day ni nagikan ang asam day ni nag-source ang uban sa ilang mga oil. Ngano wa man ni sila nag-declare og national emergency. Sige sa good mo panghasi ni Marcos good nga na may crisis o tanawa nun ging na ninunta nga the only country in Southeast Asia nga nag-declare og state of national emergency. Mao gani. So mao ni kaning mga declaration of national state of emergency. This is tricky because while there is an emergency, kay baw magud ta nga ang declaration of emergency goes with it pagpagawas og pundo gikan sa gobyerno. Pareha gud natong COVID good. Nag-declare kag national emergency for COVID. Okay, ngano man kay para makapagawas tag pundo pagpalit og mga ekipo, palit og bisag unsa nga mga materyales, bisag unsa nga pang-address sa problema. Nya unsa may nahitabo atong COVID, di ba? Nay family issue and all that. So karon we should have that vigilance as well nga kining mga pundo nga gipagawas sad karon under the state of emergency for energy nga di sad ni masikwati, nga di sad masama atong tabo sa una. Di sila mabinuangan ang pundo sa mga tao. Well, kung nangutana man kag unsa day nahitabo sa ubang mga nasod, well, they did not declare like we did, but they did something. Like in Slovenia, sila matud pa naguna sila og rasyon og kanang crudo, no? I-limit nila to each driver 50 liters kada semana. Which I think is kanang okay ra, daghan ra gani na kung buto na unaon. Sri Lanka na sila QR code system, i-limit ang mga motorista to 15 liters weekly. Ang Myanmar na sila odd-even scheme, di na mga sakyanan makapalit og gasolina for certain days. So ilahang murag kining kuan number scheme. Gi-regulate nila ang ilahang kuan. Sa South Korea, ila is nationwide campaign, shorter showers. Didto. Shorter showers. And shorter showers, dili kay magdugay og kaligo. Okay. Mo charge og phones only during the day to save electricity. So naa sila yung mga measures in place, no? Ang Bangladesh na nira sa ilang government universities, ilahang universities niya ang government buildings, ilang gi-regulate ang power to 25 degrees Celsius. Ang Pakistan 4-day work week. I think these things we also did, right? We shifted to a 4-day work week for government, and then that. But wala ni deklarar ilang nasod. Kita ni deklarar man ta. Pero the day before, white crisis. The day after, naay crisis. So, mao na. So, kung ano ang crisis nito, mao lang within 7 hours, 10 hours. But kuan ko, no, ang nakaapan sad siguro nato kung itandi nila is, ang atong oil, gikan man sad sa gawas. So, ang ubang mga nasod, strategic ilang mga reserves, kita, we don't even know kung unsa gid kadaghan na atong reserve, di ba? So, ang initial projection was they only have more than a month, like 45 days supply, nga projection. Unya, kani, nana siya emergency powers, nana sila procurement kanang imong giingon nga opportunity for procurement without going through the regular and very kuti-kutihon nga procurement process. Is this good? In a way, yes. But is this also bad? In a way, yes. If naay mga abusado nga manghilabot or di kaagwanta, mangawkaw sad gyud sa kwarta sa kaban sa gobyerno. Tinuod na. And so far sa imong mga gipang-mention, Sri Lanka, Bangladesh, except for Bangladesh, kay ang Bangladesh na sila sa top 10 most populous nga country in the world. Pero ang katong imong mga kuan, Slovenia, Sri Lanka, South Korea, mga wa na kaabot sa ato ang population nga grabe kay abot nag 120 million. Nya I also don't know kung how many Filipinos own a car or actually run a car, kung magdepende sa ilahang gabi og fuel, maka-contribute to the fuel consumption sa atong nasod. So I think it's also about time na people are asking panahon na ba kaha nga magpalit og bike, EV. Yes, electric vehicles, kay I think that
that works in other country. Nasabing Yeah. that works in other country. Pero there is ato ang mababanggaan, mag-bike-bike ka diya. Namte bike lanes, there are We spaces. I think it's more kanang on the discipline side, on the people sa driving motorcycles and four wheels. Have you been to, for sure you've been to, kuan partner, to Iloilo ba to? Katong Yes. grabe kayong ilahang, katong wide kayong Yes, ilahang ilang kuan, boardwalk. and then nindot kayo sa bike-an. We can only hope. Naka-walking ko dito. Naka-walking. Dito, dapit sa sapa. sa promenade nila. Esplanade. Esplanade, yeah. Esplanade. Oh, okay. So, na mga inana ba? And then, I think as far as I can recall, was it Mayor Tammy na sa nag-propose atong mga bike lanes sa No. una? I think kato nga time, time man to nila ni Mayor Edgar Labella. During man siguro itong nag-pandemic sa akong nanamduman, but Yes. nag-una ato naka-implement man dawi, may pagka-implement, and then napildi si Mayor Jonah. So, Wala. good na yung mga Oh, inana. but this is not the first time nga kanang bike lanes kay daghan naman gong mga biking enthusiasts, and makatabang gyud for a city as Cebu City ang naaman joy Yeah. maka-reduce og carbon footprint. You know what? Ang problema sa ato attorneys, because gamay tagdan, wala No, na yung lagi. opportunity to widen roads to provide ample space for bike lanes. Kay maglisod man ta kanang power of eminent domain seems to have no power at all. Kay inigingon ni mo nga bayran ni sa gobyerno mo, ingon man sa dang dito, wa man mi nagkinahanglag kwarta. Mo ana man, that's what happened in Banilad. Also, Na, inig-ana ni mo, di ka lapad kay mo ingon man kani palito na mo bayran ni sa gobyerno. But if you have the political will, himo gyud oy. Okay, dili man dili man makaalkontra ang tao na mao gani nga power of the state siya, because pwede gyud siya nga i-invoke sa naso di ka makaingon nga dili na mo ibaligya, because kung pwede kang adto pero adto sa korte na sa expropriation nga case. Wa may nana ka isog mo kuan diri. So Mo far file? kay og naa pa aw. Humana unta to. Humana Nang unta to. lagpad na unta na nana tatay bike lanes. But that's a in reality. Iloilo makasabot gyud ko nga kaya kaayo kus lagpad kay daan Grabe dito. ka lagpad and limpyo. Mo to nga one time nang larga mi dito I brought my mom og sila Dennis. Dito mi nag Christmas for a change. Naibung sila, anak ko anak, I like Iloilo. Grabe bitaw limpyo. Awan no? ka ay, Awan. Yeah. So pwede man siguro na here, but we need to improve also our road infrastructure. Speaking of energy, magyud no. Kani si Energy Secretary Sharon Garin nakakuan sad ni siya, nakapataas sa kilay sa uban nga mga senador. She's from Iloilo. Speaking of which, okay, ang mga Garin din siya katong parehasad ni Yes, Janet mga Garin. Garin. So ngano man nga nakapataas sa kilay, kuha ang inis ni Senator Loren Legarda kay nagpa-hearing ang mga senador kay unsay atong buhaton aning mga measures in place to be put in place aning krisis sa lana, pero absent man hinuon didto kay busy kuno siya. Pag-ingon ni Senator Gatchalian nga, can you come over to be with us? Sendan man kuno si Senator Gatchalian og taas nga listahan sa iyang appointments. So, moto. Pero maingon lang sa tag, naiinis gyud si Senator. Wala gyud ka nag-inis-inis katong imong anak na involved sa controversy Diba? sa solar. Energy sa trabaho. DOA sad baya to. Mo Oh. ba na mo regulate ana. Nganong Energy nahilom sa to? debato. Bakit yun nahilom sen? Itagalog. Bakit yun nahilom? Bakit yun nahilom? Masagot ta diri Bisaya. Oh. Nahilom ra ba na? Ayo ra ba na sa Tagalog, no? Okay. So, basi maong Nga naman kuha ang inis. Nganong namingaw man. Di ta kaingon. Basta, nalang ko inahibawa. No. So, katong kuan ibong sila nga nung wa kuno nagpakita dito kay Ito nga, oy, in fairness na, after siya nasapot. after. Okay, Oh. karon gi-interview sad si Secretary Garin, pangutana siya nga unsa man mag-impose na ang DOE og price cap kay murag padung naman ni Saka abot naman ni Bungbong lapas na gyud sa Bungbong ang presyo sa lana ingon siya nga why power kuno ana ang kuan DOE nga butangan og price cap. Kung imo kuno nang butangan og price cap, fuel price cap, ang kanang tanan kuno nga mga nagnegosyo og lana or naggamit og lana di na magnegosyo kay ubos naman kuno ang kining kuan dili na magnegosyo kay of course you are now the one imposing the limit kay pero matod ni Senator Sherwin Gatchalian nga chairman sa
Finance Committee, miingon man siya nga dunay mga provision sa balaod kaning Downstream Oil Industry Deregulation Act Yes. nga that allows the president to put a cap on fuel prices during national emergencies. But generally, what's the authority to kuan, diba? Generally, mao gani To kani put a partner cap. during emergencies and Temporary lang, no? temporary in extreme cases. So kaning emergency, I don't know kung ma-consider ni siya nga emergency karon, but ang mahimo Crisis na. ang mahimo lang ko no partner sa DOE is not to impose a fuel price cap but to monitor aning mga profiteering because activities. kung ano man attorney, kung akong nanumduman, kinahanglan siya mo reach a certain level ang presyo before sila maka-action, di ba? I just don't know kung pila to. In dollars man to. So, ang ilang basis for further action is the price of per barrel of the oil or fuel from the US kung mulapas og a certain ceiling amount. And that's the time nga pwede sila maka-impose Makahilabot, sa presyo. makaingon nga, oh. Pila siblisan nga pwede ra na mag-tinker nag-remote niya. Pero kung isog kaya itong ang kongresistag mga senador, amendar ninyong balaod, kamoy nagkuan ana. So, Naamo dira. Sab ano. grabe. Kuagod na to. Di man As a good policy kay- maker, grabe, lahiran oh, siya ni yeah. master. Ala, wow. In policy making. Yeah, but the point is, you have the power, you are in Congress, you are the legislators. Mo bitong representatives mo because you are supposed to represent the interests of the people. So nga nung wala amsad mo ni buhat og anything, why give it all up to the president when in the first place naman mo power to do those things. Pwede man gyud unta to. Di lang as dali as the president kung mayon siya na state of emergency or whatever, di ba? Yeah. That's why I don't know unsay spirit of the law aning oil deregulation law nga kaning when we say deregulation man gyud, that's the opposite of regulation. Nga, the government will regulate you. Nya karon nga deregulated ang ato ang oil industry in the Philippines, meaning to say murag ang industry itself will be the one to self-regulate. Sila na mismo diha. I think to some extent do nalay role ang DOE o ang government. In short, mura na sila mga baong nga gilabay is tubig. Oh, Kami rin magbantay-bantay na mo ha. Ano ba? Can imagine ka. But in reality, on ground, daghan na kaig mga nag-add na, nag-surcharge na sa mga produkto nga imong napalit sa una. Surcharge na ka. On the other hand, na yung mga cancellation sa barko, Yes. cancellation sa aeroplano. And not everyone travels for pleasure that can be postponed at any time. There are others who travel for health. There are others who travel for work, business, or for work. So, kaning flights nga gikan sa Cebu lang gay niya, Cebu, Guam, unsa pa ning uban, napay Ho Chi Minh. Daghan kay siya na uban domestic. But what kabaw sa mga nakabook ani attorney? What if wala bay kasagaran na ba? Wala bay ta mo book og flight lang kasagaran na gyud na hotel. So saan man na nimo ron kung i-cancel na kasi may matuog dito may lag ma-refundable to na bay uban non-refundable. Mo na diha. So Diba? hopefully partner nga kining na sa tayo ma-expect nga action about ana no, and katong ato ang hope nga there will be an end to this because no one, well, if the US wants this, may untag sila ray affected. Yeah. Damay man gud. Mo na, wa magay mo tabang nimo nga mga aliado nimo kay gisamuka na naunsa ka. Di ba? Paita na wani tabang. Oh. I thought we were friends. Well, you thought wrong. Kala mo lang wala, chares. Pero there is ato on the other hand, people see it as kanang something laudable, no? Saludo ang uban kanang pagtumaw na sad sa mga community pantries sama sa atong nakita og nasinati adtong panahon sa pandemic. This time dito sa kauluhan na nagsugod butang sila mga utanon, mga basic nga mga needs, mga bugas para sa mga PUV drivers. But ang ako ara sa jud nga pangutana nganong kinahanglan pa mangyud nga mga private individuals ang manguog mga ingon ani when we have a government that is supposed to look out for the good of the people. Why can't we do our own? Kanang ingon ana pud nga sistema, di ba? Yeah. Muna, it's just so sad. But for all it's worth, naadyoy mga nagpakabana, kind-hearted individuals, Yeah. people nga for the welfare sad sa ato ang mga apektado nga mga driver
og uban pang tao. So when you say pantry partner, unsa man na magpalit at a lower cost or free yun siya? Katong Kuha. depende kay ang uban for free naman, get what you need. And okay. leave what you can leave also what you can share. Para nako nindot siya if kanang panalitan daghan kayo og munggos sa inyo ha pero ay bugas. So, magdakag gamay munggos imong I-barter ihatag nimo. sa kuan inana ba? Nindot siya. Would be good no to a help sense others. of community. Yes, kung dili pod ka nang maghinangol ang uban nga kuwaon na lang tanan. Oh, mao sa lahi pod ba? Nasa mga kining gahaman. But I think the government can really do that no instead of kanang wa lang or purchase. Maybe purchase if you ever need to purchase from the farmers. Purchase from the local suppliers and then give it back to the community kay para win-win situation ba. Puslan mang matabang. mamalit mo, no? Mao gyud. Nay daghan dihang mga kuan utanon sa dalagit. Yes, na mo bitaw tong ganahan ko ato when Senator Kiko Pangilinan ran again. Kaning ini karon, mo na part sa iyang giingon, I forgot the name, but iyan ang gipush nga kining mga pirmi mamalit og mag-need og food like government hospitals, government kaning mga prisuhan. Mukaon mo gyud na everyday nam gyud na supply. So iyang gusto ato mo palit sa mga farmers and producers right in your community, right in your area para mabawi siya ngadto mabalik siya sa kanang local rapod nga community. Sa Gibsaka. That's the one. Yeah. Sa Gibsaka Act. Yeah, sa Gibsaka. So mo na hopefully sad nga more than the initiative sa private sector nga murag tupngan if not kuan kay if in any nga private sector can do so much, how much more the government which has the machinery. Na kay pundo, na kay buhis, sig ka pangulikta. Unya, murag kanon hangtod kanus aman nga pirmi ang private sector may magsigig abaga sa kanang responsibilidad nga iya unta sa gobyerno. I mean, wa may niingon nga nireklamo no, but sometimes man good kung magsigi na lang may padeg sila na lang itong gibutang sa katungdanan. I think partner even those complaints pwede magyud ta mo reklamo partner because dili magyud na siya makita magyud nato ang tax rates Southeast Asia na lang nga tax rates partner nga ang Pilipinas usa jud siya sa pinakataas og tax rates in Southeast Asia. Sakit kay na sa akong buot akong buhis ha. Dako kay kong buhis. Kana ra ba dako buhis ang pasabot ana dako og base pay. Dako man saghago. Dako okay. Dako tanan. So mo na nga kining kita, we have the right also to demand from the government kay you are collecting this much from us and yet we are only getting this much from you. Murag time para good, murag wa na ni na mao. Kay unsa man ni dapat proportional of even magani tupngan kuan pa punan pagani ang serbisyo. Kay di ba in the US libre og healthcare, in other countries New Zealand adto kag ospital karon ari ka sa tuang PhilHealth piralay kuha sa PhilHealth murag sa kapuryo tra ang kuha sa imong bill dagang kay ko makita sa Facebook nga mao ni among bill niya nakuha sa amo ang kuan bill sa ospital is only this much. So yeah, kana Uy, mahuman lang si Mana. Human lang si Mana, betay. But still, maura gid na akong giingon ra gihapon nga bisan sa kalisod sa panahon magyapon ta pasagdi makakaon ra gyapon ta. Bahala na lang og kuan matag karon og uni. Complaining. Yes. Sige lang. Okay. But still, they have to be accountable also. Okay. Yeah. Tay oras mo namili tatas may kabubuton. Apan sa dili pa sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang iwag sa dalan ko. Ang ginawa mo ay tinugdanan sa tanang mga mayong butang. Busa na kayong yun kita nga kung wa ang Ginoo, wa kay mahimong nga mayong ang tao. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili gyud makapamunga. Kay anha man makuha sa tanan niyang gikinanglan ang sanga sa punuan. Iyon sabi ni ang
kalimigitan sa tao sa Ginoo kaysa panultiyon 3:5 ato sa 6 ng iguman. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinahanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat, usa siya ang nasayon kung unsay maayo natong buhaton. Mga igsoon, mao kini ang pulong na naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Dagitong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan, nga way kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Pusa ihatag ka namang kini kanimo. Imo kami, buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Enjoy your weekend and magkita tayo nig Lunes sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu,